Hi guys, good morning! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa ipinagtapat ni Chinita Princess tungkol nga po sa pagkakaroon ng anak at baby mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako tayo sa pagbabasa po ng komento at pag-usapan ng mga opinion ng ating mga subscribers at supporters ng Kimpaw tungkol sa mga previous updates natin. Bilang pasasalamat na rin po sa walang sawang pagsupport at pagtutok sa ating pong mga balita. So narito nga ang comment na napili po nating basahin para sa umagang ito. Shoutout po dito kay Ginang Mila Borja. Sabi niya dito, alam mo Ma'am Gandara, unahin mo ang sarili mo kasi matagal din kayo na matagal na ang pagkayod. Kaya Kimpaw, ang sarili niyo naman ang unahin niyo. Kasi tumatanda din naman tayo. Kaya yung mga blessings na dumadating sa buhay niyo, Kimpaw, unahin niyo naman ang buhay niyo para sa future, para sa family, sa Paskong darating ng angel sa buhay niyo. Ang perfect married ng moving Kimpaw, gabayan kayo ni Lord. Careful Kimpaw. So, medyo naguluhan na ako dito, Miss Mila Borja. Pero, sa pagkakaintindi ko, ang nais po niyang iparating ay unahin naman ni Kim and Paula Vilino ang kanilang sarili ngayon. Kumbaga, pahinga na muna sa pagkayod. Unahin muna ang sarili kasi tumatanda naman na sila. Ang blessings ay darating at darating yan sa buhay nila. Lalo pat nasa dugo na nila yan. Ang husay, ang pagkikimadiskarte. So, marami pang blessings na darating. Yung mga material na bagay, napapalitan yan. Pero, ang pamilya, hindi. Kaya dapat unahin muna nila ang kanilang sarili ngayon. Dahil sa tamang edad na sila, parang ganun, Siguro gusto na niya magkapamilya si Kim and Paulo, magkaroon ng anak, ganyan, and magkaroon ng perfect family. Well, tama rin naman nga mga kakimpaw dahil sina Kim and Paulo nasa tamang edad naman na and they have money naman na to support their bubuuing pamilya. Pero at the end of the day kasi nasa kanila ang desisyon mga kakimpaw. Ando na tayo, nakikita natin na kaya naman ang tumayo ng Kimpaw at bumuo ng sariling pamilya. Pero buhay pa rin kasi nila yan. Alam nila kung ano ang mas nararapat, ano ang mas dapat at alam nila ang katotohanan. And I think kaya po nagpa-preserve na ng Excel si Kim kasi hindi pa talaga siya handa sa ngayon mga kakimpaw. Kasi nga tuloy-tuloy rin po yung blessings na dumarating sa buhay niya. So, pinapreserve na lang niya kasi hindi naman pwedeng sabay na pagsabayin yan ang pagkakaroon ng pamilya and yung init ng kanila pong career, like mga endorsement, magkakaroon talaga ng komplikasyon yan. Kaya nagpa-preserve na si Kim. Siguro iniintay niya munang humupa. Ang dami kasi nangyayari pa sa kanyang buhay ngayon. Anyway, thank you so much muli Miss Mila sa inyong komento. And mabuhay kayo. Ngayon naman dumako tayo dito sa mga balita natin para po sa umagang ito. At unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa mga naging pahayag ni Chinita Princess sa It's Showtime. So, sunod-sunod nga kasi mga kakimpaw, ang mga binibitawan ni Kim, talaga pong nagte-trending. Sabi nga dito, iba talaga kapag isang Kim Chiu ang nagsalita. Halos laman ng mga content creators, fans at fake fans. Trending na naman siya dahil sa segment ng It's Showtime. Nako, sa totoo lang talaga mga kakimpaw. As in, kapag si Kim ang nagsalita, ay talagang agad yan. Viral agad. Syempre, Kim Chiu yan Iba talaga ang isang Kim Chiu. Aminin niyo mga kakimpaw. Yung dalawang sinabi ni Kim sa It's Showtime, diba trending? Yung una nga ay tungkol po sa
estado ng kanyang puso, kung saan ay sinabi nga niya na sa dami man ng kanyang pinagdaanan, magiging sulit naman kung ikaw ang magiging hantungan. O, diba? Tapos ang next mga kakimpaw, nag-trending yun. Laman agad ng balita, syempre, sino ba naman ang iisipin ng mga tao? Kundi si Paolo Avellino ang tinutukoy niya rito. Kaya yung estado ng puso niya ay confirmed mga kakimpaw. Meron na talagang nagmamay-ari ng puso niya ngayon. Hindi na siya single sa mga sagutan na yun ni Kim Chiu. Napakalayo na sa mga dating sagutan ni Kimi. Layo na rin ang narating natin. Then ang sunod mga kakimpaw, na yung tungkol nga po dito sa mensahe sa ex. Kung saan sabi ni Kim, hindi kita pinagsisisihan pero hindi na kita babalikan dahil may mga alaalang dapat maging alaala na lang. O, trending na naman yan na syempre yung mga bitter naman ang naglabasan. So sa una, happy ang lahat, tumatalon sa sobrang saya. Kasi finally, ang puso ni Kim Chiu ngayon ay masaya na mga kakimpaw. Na ang estado ng puso ni Kim ngayon ay hindi na po broken, hindi na rin po nag-iisa. So lahat ay masaya lang para sa kanya. Pero yung tungkol sa ex, mga bitter naman, mga haters naman ang naglabasan mga kakimpaw. Na kesyo, wala namang bumabalik sa kanya. Kaya shut up na lang daw. Paano magsha-shut up? Tinanong nga siya. Pinagmensahe nga siya. May magagawa ba naman si Kim? Yun nga yung sa segment nila, nakakaloka, diba? Parang mga hindi naman nanood. Lahat naman pinagbigay ng mensahe. Kay Kim lang sila ganyan. Anyway, dumako naman tayo dito sa isa pang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. Ang tungkol nga po dito kay Chinita Princess kung saan ay may bulong-bulungan na nakita nga daw po na umiiyak sa backstage si Kimi. Dahil daw kaya ito kay Paolo Avellino. Unang-una, hindi tayo sure dyan. Kasi madali lang naman sabihin na umiyak si Kim, pero wala naman tayo mapapakitang patunay. Anyway, bakit naman may kinalaman kay Paolo Avellino at bakit naman si Paolo Avellino ang tinuturong dahilan ng pag-iyak ni Kim Chiu? Bakit naman iiyakan ni Kim si Pao? Siguro dahil sunod-sunod ngayon ang lumalabas na balita tungkol kay Paolo Avellino na pinapalabas nga pong red flag si Paolo. Na para bang ang goal nila mga kakimpaw is i-hate si Paolo Avellino at kumalas na ang Kim Pao Lanchas sa tandem at mabuwag na ng tuluyan ang Kim Pao Lanchas, parang ganun. So nangyayari na nga yan siya, no? Kasi ang dami na ngayong galit kay Paolo Avellino. Sunod-sunod nga kasi yung mga chika na lumalabas. And kung chika lang naman to, bakit naman iiyakan ni Kimi, diba? Yung chika na may finalo na foreign star na gusto bang makipagbalikan, magbalik tambalan kay Maha na pinakinaiyawan ng lahat, yung tungkol kay Rain na asawa daw ni Paolo sa bagong movie. Then may napupusuan si Paolo Avellino na negosyante, na meron pong jowa si Paolo na gamer, sunod-sunod ang dami, no? Ilan na yun? 5? 5 issue ba yun? Mga kakimpaw? Grabe, ang tindi rin talaga, no? Sa paggawa ng istorya. Pero kung iisipin mo, conflict yan sa isa't isa. May napupuso ang negosyante, pero may jowang gamer. Like, na may jowa pang Rain? O, diba? Ayaw na lang lahatin. Ako, crush na crush ko si Paolo Avellino. Bakit di niyo ako isama? Charot. Anyway, ang daming issue, pero contradicting talaga lahat mga kakimpaw. Yung tipong gagawan si Paolo ng issue tungkol sa ganito, tapos may iba namang issue na hindi naman umaayon dun sa isa. Like, ano ba talaga? May mana lang talaga. May makalat na lang na balita para masira ang Kim Pao. So, ayan. Siguro yung gustong ipalabas na iniiyakan ni Chinita Princess si Paolo. Para sa akin, ano lang yan? Gawa-gawa lang yung umiiyak si Kimi. Kasi gusto nila iparating na nasasaktan si Kim sa mga pinagkagawa ni Paolo. So, anong ending?
Ay, hindi magagalit ang mga fans kay Paolo Avellino. Magmumukhang masama si Paolo Avellino na sinasaktan ng damdamin ni Paolo Avellino. Si Chinita Princess na wala nang pakailam si Paolo Avellino sa mararamdaman ni Kim Chiu. O, diba? Lahat ng yun ay scheme, mga kakimpaw, para magalit lahat kay Paolo. Kasi umiyak si Kimi. Ano pa nga ba naman ang iisipin? Na totoo, mga chika na lumalabas tungkol kay Paolo Avellino. Naku, alam na natin yan. Hindi na kasi bago itong mga pakulo ng mga bashers na yan. Wala na po silang bagong tawag dito, style. Lagi na lang ganyan. Style bulok, mga kakimpaw. Tingnan daw natin. Ayan, pagkatapos ng movie. Kasi diba sabi, sabi sa hula, fan service lang daw ang Kim Pao. Kaya tingnan natin pag natapos na ang movie nila Kim and Paolo Avellino kung magiging sweet pa rin sila. Ngayon naman, dumako tayo mga Kim Pao dito sa isa pong vlog before ni Chinita Princess. Basta isang vlog kung saan nabanggit nga po dito ni Kim na mahilig siya sa bata. So, mahilig po siya sa bata, mga kakimpaw. And pangarap naman talaga niya magkaroon po ng anak, mga kakipi. Pero ibibigay yan ng Panginoon in perfect time. Kung darating talaga yan. At yayakapin niya ng husto ni Chinita Princess kasi mahilig po talaga si Kim sa bata. Yan po ang pinagtapat talaga ni Kim Chiu kasi nga sabi niya, napaka-genuine lang talaga kapag kami mga bata, mga kakimpaw. Alam niyo yun, masarap sa pakiramdam kapag kami mga bata sa paligid. Para bang nawawala nga rin yung stress mo. And talagang gusto rin ni Kim Chiu magkaroon ng anak. Siyempre, kung kailan ibigay ng Diyos yan sa kanya. So, ayun na yung kasagutan sa lahat, mga kakimpaw. Gusto talaga magkaroon ng anak ni Kim Chiu. So, yun lang po muna guys ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.